Tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain. Good morning po sa ating lahat. Good morning din po. Tayo pong lahat ay tumayo at magkamayan tayo para awitin natin yung Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see Very close naman yung magkapatid. the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Mga kapatid, sa uloy po natin yung kantang yan dahil lagi po natin kakantahin yan every Sunday. Oh, I love you with the love of the Lord. Ngayon pong umaga ay wini-welcome po ng day by day sambahay ang bawat isa sa atin. No? Magpasalamat tayo sa Panginoon na nandito tayo ngayon, nagkakatipon upang siya ay purihin natin, sambahin at luwalhatiin sa Espiritu at sa katotohanan. Manatili po tayong nakatayo at kung may Bible po kayo, buksan niyo po sa Matthew 5, 3 hanggang 10. Mateo 5, 3 hanggang 10. Ganito po ang sinasabi. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Pinagpala po ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manatili nakatayo. Tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po Diyos sa panibagong buhay, panibagong kalakasan na taglay namin sa umagang ito. Salamat Panginoon sa nakalipas na linggo na sinamahan mo kami, binantayan mo kami, at patuloy na pinadaluyan ng iyong pagpapala. Maraming salamat o Diyos. Kaya sa umagang ito, hindi namin masayod ang mga papuri, mga pasasalamat, mga pagluwalhati sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ay dakila. Ikaw ay mabuting Diyos. Thank you, Lord Jesus, sa iyong katapatan sa aming buhay. Lord, sa umagang ito, patuloy mo po kami turuan, Panginoon, kung paano kami mamuhay nakalugod-lugod sa iyong harapan. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy ko pong dinadalangin at itinataas ang buhay ng iyong tagapagsalita, si Kuya Jeff, nawa po ay pakalinisin mo po ang kanyang labi at nawa, Panginoon, maging bukal ng pagpapala ang lahat ng mga salita na maririnig natin sa umagang ito. Patuloy ko rin pong dinadalangin, O Diyos, ang mga wala pa dito, lalo na ang mga kabataan, Panginoon, na magpatuloy sila, Panginoon, huwag silang magdinili-dali sa kanilang pananampalataya, kundi magpatuloy silang busugin ang kanilang puso sa katotohanan na ang Diyos ang siyang gumagabay sa bawat isa sa atin. Dinadalangin ko rin po ang mga wala pa dito na kung paano mo dinala ang iba namin kapatid dito na ligtas at payapa, ganun din po ang iyong gawin sa kanila, Panginoon. Nawa, ang lahat po, Panginoon, ay magkaroon ng hangarin o kauhawan, Panginoon, na magkaroon ng pagsasama-sama dito sa lugar na ito, Panginoon, upang sama-sama ka namin purihin at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa umagang ito, Panginoon, amin din pong dinadala sa panalangin ang aming praise and worship team. Nawa, O Diyos,
ang lahat ng aming mga papuri at pasasalamat sa iyo ay magiging masamyong alay, Panginoon, sa iyong paanan. Ito po ang aming dalangin sa daming pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan ng mga awit at samba. Sama-sama po tayo umawit ng may kagalakan sa pananambahan. Hingin natin sa Panginoon ang paglilinis sa ating mga puso upang sa ating pagsamba ay maging karapat dapat ito para sa Panginoon. Singsanin natin ang katangian ng Panginoon bilang Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na nasa lahat ng daan. Ang Diyos na nakababatid ng ating mga puso at isipan. Bigay natin sa Panginoon ang buong pagtitiwala, buong pagsamba. Sa libong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, may isang taglay, ilalaan bawat sakit upang ibigin ka nang walang humpay. Pusong ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsita iyong dinggin, kalagip ng awitin. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka
sa habang Natatanging panahon. kayamanan ko'y Natatanging kayamanan ko'y Ikaw ay sambahin. ikaw ay sambahin. wagas na pagsintay iyong Wagas tingin. na pagsita iyong tingin, kalakip ng awitin, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Tunay na Panginoon na ang inyong pong pagmamahal sa amin ay hindi po nagmamalit, hindi po nagsasawa, katulad po ng alon sa karagatan na hindi po napapagod. Kayo po, Panginoon, ang aming itinataas sa anumang sitwasyon ng aming buhay, mayroon mang kanumputan man, Panginoon, pasiglaan, ikaw ang aming pinapupurihan, pinasasalatan. Dakila po, Panginoon, ang inyong pangalan. Kayo po ay wagas ng magmahal sa pagkasa. Binibigay po namin ang aming sarili sa inyo, Panginoon. Kayo po ang aming lilim, aming buhay. Kayo po ang kagandahan ng aming buhay, Panginoon. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan. Pag-ibig mo sa aking tugon, ilan ay di pababayaan sa'yo lamang. Matagpuan sa'yo lamang. Mananatili sa'yo piling at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo piling at masumpungan ka sa dakong lihim. Sama-sama po tayo umawit sa Panginoon. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, magbabago mga
ay para sa aking Panginoon. Kaya ito ibigay natin sa Kanya ng may kagalakan. Ariin po natin isang panalangin at awitin ito. Habang inaawit po natin, papulan natin ang Panginoon. Papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakailanman. Mananatili sa'yong lingid at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yong lingid nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yong lingid at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yong lingid nang masumpungan ka sa dakong lihim. Diyos ko, ang Panginoon, pinupuri po natin. When the music fades, all is stripped away, there's simply calm. Longing just to breathe, something tells a word that will bless your heart. I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the wagings of me. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I made. But it's all about you. All about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Joy quick and poor, all I have is yours, every single breath. I bring you more than a song, for a song in itself is not what
about you, all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. All about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. And it's all about you. All about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. All about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, all about you, Jesus. It's all about you, all about you. It's all about you, Jesus. Natili po tayo nakatayo, tayo po ay magkaroon ng mga personal na panalangin at masasalamat sa Panginoon o aming Diyos. Ganito po kami nakahanda na ikaw po, Panginoon, ay aming purihin. Dalangin po namin sa aming pong pakikinig ng Diyos sa amin. Natagpuin po ninyo kami, Panginoon. Buksan po ninyo ang aming puso, ang aming isip. Ito po ay tanggapin namin bilang mga hamon sa aming buhay bilang inyong mga anak. Naniniwala po kami na ikaw ang aming Panginoon na narito. Ito po ay hindi po isang pagkakataon lamang. Hindi namin sinasabi. Hindi Panginoon ito po ay tinakapa. Marami pong salamat sa inyo sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Parang ramdam ko na yung panahon ay sumasabay, no? Enjoy dahil para tayong nasa Baguio, malamig, no? Totoo na ito pong mga panahon na to ay mayroong lamig sa atin, no? Pagpapala po yan, hindi na natin kailangan. Actually, kung pinangasawa ko, parang ilang araw na kami hindi na kailangan. Kasi malamig, di ba? Ang gabi nga, nakapumot ako ng gusto. Hindi ko alam, sabi ko, napakalamig. Kagabi ay habang nagpe-prepare po ako ng message, sa sound ko, background music. Sa background music. At sabi ko, Panginoon, ano po ba yung nais po ninyo ibigay sa amin, no, na magiging hamon sa aming buhay? Alam po ninyo, kahapon, nandun ako sa tindahan namin sa Katiman kasi may pwesto po ako sa Katiman. So, mayroong isang matanda, sige, nag-ano siya, nagbigay siya sa akin ng medalyo. Sabi niya, siya ay 17. Kasi namimili siya ng fish. Sabi niya, bigyan mo naman ako ng bigyan mo naman ako ng discount doon sa tindera ko. Ano discount? Ang dami-dami ko nang binibili. Sabi niya, parang ayoko nang bibili. Ang mamahal kasi ng isda. Sabi ko doon sa, sabi ko, Tay, huwag kang mag-isip na ayaw mo na bumili dahil mahal-mahal ng isda. Kasi mukha naman siya rich. Master rich. Sabi ko, enjoy your life. Sabi ko, ilan taon ka na ba? Sabi niya, 72. Tama yung sinasabi ko. Enjoy mo na yung buhay mo. Kasi, alam ko naman na, kung hindi ka man mayaman, palagay ko naman meron ka kahit konti. Sabi niya, oo nga, alam mo, tama yung sinasabi mo. Kasi, ka-experience na, niya lang na-stroke siya for 70 years old. Sabi ko, pero ang bata ka pa, na-stroke ka 70. Sabi ko, so ngayon, anong feeling mo? Sabi ko, kasi may pagka-marites ako. Sabi niya,
tama yung sinasabi mo. Sabi ko po kasi, ang buhay naman natin talaga, may silang dito. Pwede hanggang 100 o ang gusto ni Pastor 101. So, may kanya-kanya tayong, siyempre, meron tayong gusto na umaba yung, kasi masarap naman talagang mabuhay. So, masarap po mabuhay. Pero minsan, may dumadaan sa atin, minsan parang gusto mo na, no, katapuin ng Panginoon. May mga ganyan sabi nung matanda, alam mo, tama yung sinasabi mo. Kasi, 70 na ako, nalalaki na daw yung mga ako niya. So, parang sabi ko, enjoy mo na yung buhay mo kasi kung pwedeng yung mga yaman mo, ay iba yung makikinabang. Although talaga papunta sa mga apo, sa mga anak. Sige, sabi niya doon sa akin, tindera, sige, bigyan mo ako nito, bigyan mo ako nito, bigyan mo ako nito. Nakakatuwa dahil sa mga simpleng salita ay nakakapagbigay tayo ng sa tao na tawag sa salita na yun, nakakabigay ka ng kagaangan na nararamdaman mo. Kasi minsan talaga, mayroong mga tao na akala natin okay, no, akala natin walang problema, pero pag nakarinig sila ng parang inspirational word, di ba? Sabi niya nga alam po ninyo, nung lumabas siya, nung kasi nung namimili siya, iba yung tingin ko sa face niya. So nung lumabas siya, kuntuwa siya, sabi niya, kuya, salamat sabi niya, tayo, babalik ka. Binigyan naman namin ng discount kasi hindi naman mahal yung aming panito. Sabi ko tayo, huwag yan naman makatawad. Okay lang kasi mababa naman yung tinda namin. Sabi niya, oo nga, kaya nga nandito ako. So kaya ko po ito yung kinuwento. Sabi ko nga, ano ba talaga yung, anong po ninyo, kung nag-iisa kayo, tatanong nyo talaga sa sarili nyo, ano ba talaga ang buhay? Ano ba? Kasi, sabi sa mga ngaralan, ang buhay ng tao ay parang paikot-ikot lang, balik-balik lang, no? Ilan taon na kayo ngayon? 50, 60? Balikan po ninyo yung edad nyo ng 40. Ano ang biglang papasok sa isip? Ano naman di ba? Lahat ng dinaanan natin mga struggle sa buhay, problema, alalahanin, nakaka-bless, pagpapuri sa Panginoon dahil eto pa rin tayo, no? Eto na naman itong problema ito. Pero, alam natin ang Diyos pa rin natutulog sa problema natin. Ito po na ibigay sa akin ng Panginoon. Last, nag-share po ko sa inyo. Ang ginamit ko ay Pilipos 3. Sa Pilipos 3 po. Ang gabi po, habang nagbabasa ako, napapunta lang po ako, alam po niyo, isang page na, napapunta ako sa Pilipos 4. So, Pilipos 4. Basahin ko muna po ito. Pero gusto ko po bago basahin ito, tayo tayong lahat. And then, open your mind, open your ear, heart, and then, a request na kung meron kayong mga iniisip, sandali natin ibigay sa Panginoon na tayo ay mag-focus sa salita. Hindi pa ito yung aking text. Basahin ko lang po muna itong Pilipos 1, chapter 1, verses 1 to 2. Sabi po dito, ito po ay sulat ni Kuya Pablo ulit. Okay, si Kuya Pablo at Timoteo. Sabi po dito, mula kina Pablo at Timoteo, mga alipin ni Kristo Jesus, sa mga taga-Pilipos, hinilang ng Diyos at nananalig kay Kristo Jesus, gayon din naman sa mga taga-pangasiwa at sa mga taga-paglingkod. Sabi po yan, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos na ating Ama at ng ating Panginoong Jesucristo. Gusto ko lang po yung basahin, pero ito po yung aking gagamitin na text po. Na talagang ako doon sa na yan. Sabi po sa Pilipos, chapter 4, verses 4 to 9. Ito po, dito po tayo Sabi po dito, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit na dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos
ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Verse 8, sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at mapuring na bagay. Marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Manalangin po muli tayo. O aming Panginoon, salamat po sa mga talatang ito na aming binasa. Salamat po na alam namin na kayo po ay mangungusap sa amin. Dinadalangin ko po na anuman ang gagambala sa aming isipan sa pagkakataon ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, walang karapatan ang diablo na sumira at pumasok sa aming isipan sa pagkakataon. Sa pangalan po ng Hesus, aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. Kung meron po kayong ballpen at papel, dito po focus po tayo doon sa chapter 4, 4 to 9. Bilis lang po ito. Meron po akong, alam po ninyo, nung tinitingnan ko ito, meron akong nakitang 8 doon sa 4 hanggang hanggang 9. Ang dami, no? 8 points ang nakita ko doon. So, pero bibilisan ko. Hindi ko siya masyadong Okay. Tinignan ko kasi ito sa excuse me po, titingnan ko ulit sa anak ko ay hindi magdako. Parang okay na kasi po sa sa English. So tinignan ko talaga sa English. Kasi yung translation na ginagamit, tingnan ko nga po kung pala. Ginagamit ko kasi Bible na English. Thompson. So, maganda po yung doon sa Thompson yung translation. Okay. Sabi po doon sa verse 4, basahin ko ha. Rejoice in the Lord always. Okay. And I say it again, rejoice. So ito po yung nakita ko, sabi ko, Panginoon, yung buhay namin ngayon, ng tao, pag inisip kasi meron ako narinig, bakit ba nilikha pa ng Diyos ang tao? Kasi, mararanas ka lang naman ng pag-ibig, no? Magkakasakit ka, ang dami mong pangangailangan sa buhay. So, sabi nung nagsasalita, bakit pa ba? Sabi, sana hindi na lang tayo nilikha, hindi na ako naka-experience ng sakit, ng kabigatan sa buhay. So, nakakalungkot na marinig po ito. Pero hindi ito talagang purpose ng Panginoon. Ang layunin ng Panginoon nung nilikha niya tayo, alam niyo po ba kung bakit kayo nilikha ng Diyos? O ako ngayon? Hindi ito parang daanan natin itong kabigatan na ito. Alam mo niyo, ang unang layunin ng Panginoon, kaya niya nilikha ang tao. Maranasan natin yung love, yung pag-ibig ng Diyos. Ito yung unang-una. Kasi, actually po, pwede naman talagang hindi tayo likhain ng Diyos eh. Kahit ang puno, ang bato, pwede yung magpuri sa Panginoon. Amen. Pwede yung kumanta, pwede yung sumayaw. Yung puno, pwede sumayaw yan. Pag ginusto ng Panginoon sumayaw yan, sasayaw yan. Pag gusto ng Panginoon kumanta ng sabay-sabay yung ibon, gusto ng Panginoon sabay-sabay kumanta yung isda, sumayaw, o pwede. Kaya ng Panginoon kasi powerful ang Lord, siya ang creator natin. So gusto ng Panginoon, maranasan natin itong love na to. So sabi dito ni Kuya Pablo, sabi nga sa verse na yun, verse 4, ay, ito po yung, basahin po ninyo, sabi niya, kahit ano yung nararanasan natin, sabi, merong ito po yung kasama
sa rules for the living of our Creator. Ito yung rules natin. So, andito tayo sa mundo, sabi nga ng Panginoon sa verses niya, rejoice. So, kahit anong, ang hirap po talaga mag-rejoice. Ang hirap magpuri. Pag mayroon tayong problema sa buhay. Sige nga, kung nasakit ang tuhod mo, nasakit ang paa mo, sabihin mo nga, hallelujah. Sabihin mo nga kung sumasakit ang ano nga yung ankle, yung di ba, pagka arthritis na, ay, nakaranas na ako ng ganyan. Sabi ko sa inyo, yung first time umiyak ako, sabi ko sa inyo, umiyak ako sa asawa. Sakit. Sabihin nyo nga, kung kayo ay may cancer, at sasabihin nyo, purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Di ba mahirap? Pero, ito po ang nais ng Panginoon. Makita ng ating puso. Rejoice pa rin. Sabi, rejoice always. Ibig sabihin, hindi matatapos. Ito yung nais ng Panginoon na makita sa atin. Ito po ang isang katibayan. Tayo ay nasa Panginoon. So, sabi po dito, ito lang yung nakita ko, natutuwa ko kagabi. Sabi ko, oh, rejoice. Kahit anong kalalagayan ko, rejoice. Amen. Alam po ninyo, kapag may pinagdaraanan tayo, at tayo ay nagpupuri pa rin sa Panginoon, ang kaaway natin, maniwala kayo, iyak ng iyak. Iyak ng iyak yan. Nasasaktan ng gusto dahil akala niya tutumba tayo sa problema natin. Pero kung nakikita na kaaway na natin na nagpupuri tayo, remember the Job, the history of Job, diba? Lahat kinuha, buong yaman, buong pamilya, kalakasan, kagandahan lalaki, kagandahan ng katawan. Yeah, totoo to. Hindi po ito kathang isip, hindi po ito kwentong kutsero lang. True story. Talaga si Job, talaga kinutya ng mga kaibigan, hanggang kinutya ng asawa. Bakit ba napupuri ka pa sa Panginoon mo? Tumatalas ka na ng hirap. Katakot-takot na problem. Hindi ito basta di ba, hindi natapos yung paghihirap. Talagang tuloy-tuloy. May pupuntang mga tao, Panginoon, ang inyong mga alagang gantong hayop, namatay, di ba? Tinawa na kitla, talagang sunod-sunod. Pero ano nakita kayo? Nagpuri. Pero ang totoo po yan, hindi ko po kayo may question talaga. Napakahirap po magbigay ng papuri sa panahon ng ating sitwasyon, time problem. Totoo po yan. So, sabi po dito, mga kapatid, sama-sama tayo rejoice in the Lord always, and again, it says rejoice. Alam po ninyo, pag binasa mo lang itong Philippians 4 na ito, unang binabasa ko, parang wala naman eh. Wala naman. And then, nakita ko po yung verse 5. Basahin po natin yung verse 5. Sabi, ipadama ninyo sa lahat ang inyong magandahang loob. Sabi dito, yung forbearance natin, sabi ay meaning of pagtitiis, andyan po yung self-control, o ano yung naranasan na. Ang hirap ng requirements, kaya nga nilagay ko dito yung rules. Dalawin ko. Yung ating ano ba yung rules? Ano yung Tagalog ito? Patakaran, parang batas, no? Parang gano'n. Parang batasawin ko. Imagine mo, magtitiis ka talaga. So, bakit kailangan magtiis? That's my share sa inyo, di ba? Yung pagtakbo, di ba? Yung athlete. So, kailangan po yung pagtitiis. Hindi lang po yung ibang ano na merong nakalagay ng self-control. Doon sa verse 5 na yan, sabi po dito, ipadalma ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob with kainahunan. Sabi ng sulat ni Kuya Pablo,
kahit anong kalalagayan, kahit anong sitwasyon, ako meron akong mga taong bahagi na at yung mga sasawa ko. Alam po ninyo, ang unang nakikita ko sa sarili ko ngayon, very much yung na-apply ko sa buhay, yung self-control. Alam po ninyo kasi, pinipipit ko yung mata ko, nakikita ko na nakaka-trigger ng aking kainabunan sa problema. Alam po ninyo, may mga dumadaan talaga tayo sa problema, pero ano yun siya, yung malimit na ginagamit yung Pastor Ed Lapis na strainer ngayon, yung salaan. Alam po ninyo, may purpose yan. Sa pag dumarana tayo ng problema, ano ba yung natututunan ko? Talagang kailangan. Nag-drive ako, lagi ako nasa kalsada. Self-control. Kasi may mga driver na talagang walang disiplina sa driving. Merong motor na nakakainis, kaya marami ng road rage. Yung may patayan nila sa buwan. Na-experience ko na talagang kailangan talaga i-exercise. Kahit anong palalagayan natin, yung nakikita natin sa buhay natin, sa paligid natin. So sabi nga ay, andyan yung ating pagtitiis. So, ang sabi nga ay, i-apply pa rin natin ang kagandahan loob. Hirap na nga ako. Alam ko ninyo, hindi naman tayo lahat mayaman eh, di ba? Pero pag may nag-text sa'yo, kuya, pwede bang pahiram ng ganito? Pahiram ng gano'n? Wala na nga ako. Bakit? Ang hirap pala na akala nila pag guwapo ka at saka maganda yung damit mo, magandamit ang pera. Di ba? Akala nila, pag nakapumada yung buhok mo, madami kang pera. Di ba? At tapos, pag may maganda kang sasakyan, akala nila, milyonaryo ka, di ba? So sabi, hindi nila alam, yung dinadrive ko, hirap ko lang sa nanay ko, di ba? Akala nila, pag negosyante ka, mayaman ka. Akala nila, pagka ikaw hindi nila alam ako ang hilig-hilig ko kaya sa ukay-ukay. So sabi nga, apply pa rin natin yung kagandahan doon. Pag may lumapit sa atin, nangihiram ng ganong amount, alam po ninyo, please, pag may lumapit sa inyo, please, huwag niyong i-reject. Huwag niyo po sila i-reject. Please. Kung ang amount na hinihingi sa inyo ay napakalaki, hindi niyo kaya, di ba? Please, do not reject. Yung kaya ninyo, i-abot ninyo. Ako talaga, ito talaga yung exercise. May nangihiram ng 10,000, 5,000. Akala nila, simple amount. Ano ko nga bago nakapag-enroll, nag-rent yung asawa ko ng loan. Ayaw na namin mag-loan. Pero may naiwanan ko utang last year. Tapos kailangan na naman mag-enroll. Ang business, talagang pakaramang sinusubo pa. Alam po ninyo, bakit ko sinasabi, please do not let go. Kung may nangihiram ng napakalaking hindi naman ninyo kaya, siyempre. Ako, in-exercise ko doon lang. Sige, kailangan mo ng 5,000. Wala akong 5,000. Pero meron ako sa JCash, 1,000. Hindi ka sa 500. Binigay ko siya kahit kaunti na lang yung laman ng JCash. Huwag ka na mag-expect na magbayad. So, I'm not saying na abutin niyo yung kagandahan ng nais ng Panginoon na makita sa atin. Huwag niyo abutin. Ano talaga namang ikalulugmok ninyo? Diba? May lumapit sa inyo pambili ng gamot. Hindi niyo kaya yung kanyang nasa reseta na worth 1,000. Give it 100.
Sige, talagang wala. Ito lang ang mahirap man, ito ay isa rin ebidensya o tungkulin natin bilang mananampalataya. Sabi ko nga sa Bible study ko, pag may lumapit sa inyo, nangihingi ng bigas o dumadayo sa inyo, hindi sakit ang mga ko, may pangangailangan, huwag nyo silang huwag nyo silang tataasan ng kamay at ipapanalangin, hindi lang. Sige po, kaya kita para yung needs mo, ibigay ng mga huwag ganun. Kahit konti, kahit dalawang takal ng bigas. Meron po dyan sa verse 6. Basahin po natin yung verse 6. Sabi po dito, meron din ako nakita dito na huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Bigay ko na kayo din. Nag-ibig na yung verse. Dito po, meron, kung babasahin nyo itong yung verse 7, ang naandyan yung anxiety. Tinignan niyo yan. Anxiety. Pero ang pangako ng Panginoon, di ba tayo? Huwag mabalisa. Huwag mabalisa. Tapos sabi, pero hindi ko po question yung huwag mabalisa. Talagang na tayo po ay nasa katatayuan ng minsan may mga alalahanin. Nag-aalala tayo. Nagtatanong sa sarili. Pero ang sabi ng Panginoon, andyan siya. Huwag tayong mabalisa. Ano po yung gagawin natin? Manalangin na may pasasalamat. So, may diba, pagka nag-pray tayo, Panginoon, sa inyong pangalan, ang inilapit ko po sa inyo, tinaas ko, naniniwala ko na ako ay inyong diringgin. Ihanda po ninyo ako sa katubunan ng aking panalangin. Kayo po ay aking pinasasalamatan. So, di ba? Ang hirap, no? Akala nyo, ako po ay nakikisa sa damdamin natin bilang isang tao, pero ang tao po ay pinakamataas na nilalang ng Diyos sa lahat. Kasi tayo ay ginawang tagapamahala. So, doon po sa verse na yan, ibig sabihin, sabi ni Kuya Pablo, talagang meron maranas noon pa. Meron talagang meron talagang mga alalahanin ng tao. May kabigatan, minsan nag-aalala, no? Ano kaya ang bukas ko? Ano kaya ang mangyayari sa akin? Gagaling ba ako? Matutugunan ba yung pangangailangan ko? Sabi ko dyan, manalangin tayo. Ito pa yung isa nakita ko. Yung anxiety, talagang ito po yung ginagamit talaga ng kaaway. Talaga po tayo. Doon tayo laging ginahanap, yung alalahanin. Doon niya tayo dinadala. Kasi talagang alam ng kaaway na tayo ay magiging mahina pag mayroon tayong mga alalahanin sa buhay. Pag mayroon tayong alalahanin sa buhay, sa puso, nadi-distract po talaga lahat. Nadi-distract talaga. May mga maganda kang plano sa buhay, nawawala sa alay pag may mga alalahanin. So, sabi nga ng Panginoon, doon sa huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, sa halip. Doon po sa isang prayer na ito. Sa halip ay manalangin sa Diyos. Sabi, lahat ng kailangan ilalapit natin siya. Sabi po sa Colossus 4 verse 2, huwag kayong nakakaano nito. Colossus verses 4, chapter 4 verse 2. Maganda po ito. Ang piliin niyo paano mo sa English?
Devote yourselves in prayer, to prayer, being watchful and thankful. Sabi po dyan, sa Colossus, huwag tayo magsawa sa pananalangin. No? Sabi po dyan sa Tagalog, gawin ninyo itong mataimtim. Mataimtim at may kasasala. Ano po yung yung mataimtim sa yung word na yun, mataimtim, malalim no? Mataimtim, marugdog. Malapit na. Marugdog, mataimtim, parang buo. Bukal. Okay, bukal sa kalooban, marugdog, malalim, o seryoso. Yan, ito na, malapit na. Seryoso sa pananalangin at may pasasalamat. Ano po ninyo, pagka tayo ay lumalapit sa Panginoon na mayroong taimtim at marugdog na pananalangin, alam po ninyo, hindi ko malilimutan ito siguro matagal na panahon na ito, edad na 20 ako. Sabi ng isang pastor, alam po ninyo, mararamdaman mo ang Panginoon pag nananalangin ka. In one word pa lang, binanggit mo pa lang yung pangalan ng Panginoon. Lumalapit ka pa lang. Yung word ng Panginoon pa lang binabanggit mo. Tumutulo na yung luha mo, sumasabog na yung luha mo. Ito yung nagmumula talaga sa puso natin. At saka yung itry po ninyo. Ako ang naman yung tinatry ko. Kung kaya po pa ninyo kung kaya nyo pa, itry nyo, subukan po ninyo. Manalangin kayo minsan ng kaloob. Kung kaya po ninyo. Kasi talagang ako nga minsan, pag nakahiga ako sa sopa namin, pag napahiga na ako, babangon ako, hindi ko alam kung paano ako ba. Hindi ko alam kung paano posisyon ang gagawin ko para makatayo sa set, sa sala set. Ibig sabihin, pag tinry nating manalangin na nakaloob, mahirap talaga pero try. Subukan po ninyo. Lumuhod sa panalangin. Masarap po. Nararamdaman ninyo na yung paglapit po natin sa Panginoon. Then, sabi nga, mananalangin tayo with thanksgiving. Matapos na po. Basahin natin yung verse 8. Kasi itong verse 8 po na to ay, verse 7. Tapos na po sana ako dyan kasi ang nakita ko isa lang. Sabi po dyan, at ang di malirik na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Diba no? Napakasarap. Sabi po dyan, ang di malirik na kapayapaan ng ating Panginoon ang siyang mag-iingat sa ating puso. So, ang less ko dito, nakita ko po yung word of peace. Ito yung nakita ko. Talagang totoo na ang tunay na kapayapaan hindi makukuha kahit saan maliban sa ating Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ng panalangin, diba? Sa Kanya lang talaga. So, peace. Marami kasing kabiguan na mararanasan pag umasa ka sa iba para makuha mo yung peace. Marami kang rejection, frustration sa buhay, marami kang question sa buhay. Pag ang hinahanap mong kapayapaan, hinahanap mo sa tao, sa bagay, no? Sa mga nasa paligid mo. Ito yung ating magiging ma-harvest na.
Tapos sabi ko nga dito, sabi ko, meron pa ako ng isang nakita. Yung, oo nga, no? Talaga namang one word, protective. Talaga naman sa Diyos lang talaga naman eh. Protective. Yung pagpo-protection sa atin. Sa Lord lang naman. Marami kang narinig ko sa isang preaching ni Pastor Ed Lapis. Sabi niya, the answer to everything is money. Money. Pero pag huwag niyo po siya i-entertain sa mind niyo na lahat ng bagay. Pero pag inisip mo talaga naman, pag may sakit ka naman talaga, ano kailangan mo? Pera. May pera ka. Kailangan mo kumain. Ano kailangan mo? Pera. Pera. Pupunta ka sa isang lugar, ano kailangan mo? Pera. Sige, punta ka na lang sa Binakayan. Wala kang pera. Makakarating ka ng Binakayan. Oo. Lakad. Oo. Kung ang edad mo katulad ni Ate Hihi, hindi na ako lalayo, nasa harapan ko, pupunta siya ng Binakayan, kailangan niya ng pera? Wheelchair. Wheelchair, sige, mag-wheelchair ka mula dito hanggang Binakayan. Di ba? Pinag-aralan ko yung sinasabi niya, the answer for everything is money. Money. Gusto mo maraming kaibigan? Kailangan marami kang Pera. pera. Di ba? Totoo yan. Sabi ko nga, totoo naman talaga. Ang realidad ng buhay, ngayon, tumatakbo sa pera. O, di ba? O, sige, way back, ilan taon na ba ako? 36 na ako. 36 na ako. Balik tayo sa 15 years ako. Nung araw, pwede kang pumunta sa school, di ba, nag-aaral ako. Sabi ko nga, nung araw kasi, tayo, pwede kang pumunta sa school na walang baon. Pwede naman, di ba? O, pasok ka sa Aguinaldo, nakachinelas ka lang, pwede naman. Papunta ka sa Aguinaldo, wala kang bag, pwede naman. Pero subukan nyo na yung may anak kayo, pupunta sa Aguinaldo, walang bag. Ano tingin sa anak mo? Di ba? Public school. Kailangan ang bata merong cellphone. Pag walang cellphone ng anak mo, nakakalungkot, nakakaawan tingnan. So, ibig sabihin, kung kailangan mo ng cellphone, kailangan meron kang Pera. pera. Gusto mo ng magandang damit, kailangan mo meron kang Pera. ganda ni Ate Lilia. Pera. Di ba? Totoo ba ito kayo, dear? Talagang ang mundo ay umiikot sa pera. That is reality. Pera ang kailangan natin. Totoo yan. May pera tayo, tapos meron kang Diyos sa puso mo, meron kang Panginoon, at ikaw ay anak ng Diyos. Ano ang tawag sa iyo? Mega Lotto. Hindi. Di ba, napakapalad mong tao na ikaw ay may mga bagay na kailangan mo at ikaw ay nasa Panginoon. Pero hindi exempted sa mga problema. Pero ang Diyos ay mabuti sa lahat. Lapit tayo sa Panginoon. Makukuha natin yung last, peace and protection pag tayo ay nasa Panginoon. Hindi exempted sa problema, ha? Minsan nga, pagka Kristiyano, napakadaming problema pa. Basahin ko po yung verse 9. Ito po piling sa atin. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig, at nakita. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ibig sabihin ko, lahat ng natutunan natin, ilang taon ka na Kristiyano? 15? 10? 5 years? 2 years? 3 years na ng Kristiyano?
sabihin, marami na tayong narinig. Marami na tayong natutunan. Di ba? Marami na tayong naranasan. So, ang gusto ng Panginoon, gawin natin. So, para daw, ano daw dun sa last word, magbibigay po siya ng kapayapaan. Pangawakan natin to. Dadanas tayo ng anxiety, dadanas tayo ng minsan yung pagtitipis, nawawala, kalungkutan. Totoo yan, madadanasan po natin. Kakulangan sa pangangailangan sa pera, totoo po yan. Madadanasan po natin. Paglilibak. May mga problema tayo, mga kapitbahay natin, tuwa-tuwa. Madadanasan natin yan. Madadanasan natin. Pero, kapag in-exercise natin, ang natutunan natin mula sa salita ng Panginoon, may pangako ang Diyos na andyan yung kapayapaan na binibigay ng Panginoon. Tayo po tayong lahat manalangin. Panginoon, sa mga narinig po namin na hamon sa aming buhay, tulungan po ninyo kami na dalhin namin ito, ang inyong mga salita na may katatagan. Panginoon, lagi po ninyo kami turuan na lagi umasa sa inyo, Panginoon. Turuan niyo kami lagi na sa inyong akapit, Panginoon. Turuan niyo kami manalangin upang maranasan po namin ang katugunan na nagmumula sa inyo. Dahil alam po namin ang prayer is the power. Alam po namin, Panginoon, kapag ito ay aming ginagawa. Sabi ka po ninyo, manalangin kami ng walang patid, taimtim, na may kagalakan na laging lumalapit sa inyo. Panginoon, ito lamang ang bagay na ito, ilagay po ninyo sa aming puso, sa aming isip. At kasama ng pananampalataya namin sa inyo, Panginoon, alam po namin na kami ay magtatagumpay dahil kami po ay inyong mga anak. Salamat po sa inyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon, pwede na po tayo. Sa pagkakataon po ito, ihanda natin ang aming kaloob para sa Panginoon. Lahat ay manalangin. Aking dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, nais po namin kayong pasalamatan sa mga biyaya na pagkakalob sa amin. Dalangin po namin na gamitin niyo ang mga salaping na higop upang sa ikalalawak ng gawain dito po sa aming iglesia. At nawa Panginoon, hindi lamang kami sa laki makapagkaloob, bagkus ang aming buhay, Panginoon, na ipagkaloob namin bilang lingkod ninyo. At nawa magamit niyo po ang bawat isa sa amin sa gawain ng iglesia. Lord, salamat po sa lahat ng ito, sa makapangyarihan at dakilang pangalan ng Panginoon Jesus. Tuloy ko na rin po sa ating announcement. Ang ating pong gawain every Sunday ay nagsisimula ng 9:30
sa ating worship service at nagtatapos ng 10:45. Kasunod po nito ay ang ating cell group ng men's, women's at mga kabataan after ng service. Meron po tayo mga Bible studies na ginagawa sa bahay ni Nanay Lenny every Wednesday at every Friday. At sa Orgulyo naman ay every other Sundays. Ang mga youth ay meron ding Bible study every Saturday 2 p.m. So, dapat po sana meron tayong youth fellowship ngayong hapon. Dahil wala yung mga kabataan, baka i-move po natin ito sa next Sunday. At sa next Sunday din ay guest speaker natin si Pastor Don. So, sama tayo ng mga bisita natin para sa sa gawain ng pananabahan. Tapos kung meron kayong mga prospect na gusto nyo isama dito or sa mga gagawain ng mga Bible studies, kung meron kayong mga gustong pabuksan ng mga Bible studies, pwede nyo pong kontakin si Pastor or si Ate Lydia para magkaroon po ng schedule ng Bible studies. Celebrant si Kuya Kenji, birthday niya na 29 bukas. Batiin natin niya si Kuya Kenji. Happy birthday! Birthday niya. Tapos po, mamaya, dito po tayo kakain. Meron po magtingin po sa sandukan. Kasi sa mga kabataan, wala sila. So tayo kakain ng mga baon natin magkain. Salo-saluhan po natin yung mga pagkain. Prayer time every Wednesday, 6 p.m. Sama-sama po tayo nananalangin. At isa rin po sa ating gawain na ninanais natin na makalikom ng fund is yung kung alkensya para kay Lisa. So, nag-alkensya po tayo para sa birthday ni Lisa sa December Christmas. Ibibigay po natin ito sa kanya. At isang malaking tulong ito para sa fund ng ating alkensya. Wala na po ba tayong ibang announcement? Next Sunday, gawin natin prayer to every Sunday. Diba meron tayong mga upuan? Kung kaya nga na merong isang bakante. Tapos yung isang bakante yan, ipag-pray nyo na itong bakanting silyang ito ay magkakaroon ng nakaupo kasama ko. Yan. Gawin natin ito para yun yung maging challenge sa atin. Na every Sunday meron tayong kasama sa pananambahan. So yun lamang po. Sa Sunday po, excuse me, sa Sunday po, first Sunday na ba sa Sunday? O kaya ang ating guest speaker, si Pastor Paul. So, invite po tayo, meron po tayong guest speaker sa Sunday. So, sila po yung ating mga kasama with yung team niya sa present worship. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat at muli ay tinipon mo kami sa dakong ito upang kami po ay sama-samang magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat nga po Lord sa loob ng isang linggong pagpapala na patuloy po ninyong pinadadaloy sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din po sa mensahe na aming narinig ngayon. Tunay nga po Lord na kahit marami kaming problema, lagi pa rin kami magpupuri sa iyo at magpapasalamat. At dinadalangin ko rin po ang aming bansa na bagamat talagang hirap sa negosyo, maraming mga hindi pinagpapala, subalit ganun pa rin po. Dapat kami ay mayroong kapayapaan. Sabi mo nga sa Isaiah chapter 9 verse 6, kayo po ang Prince of Peace, ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya dapat po makita sa amin talaga na kami ay mapayapa. At sinasabi nyo nga po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13 na wala pang pagsubok na hindi dinanas ng lahat ng tao. Lahat po ng tao ay may pagsubok. Kaya lang yung pangako mo na kapag ang anak mo ang mayroong problema, hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Kaya lagi po kami umaasa sa inyo Lord. At marami kaming negosyante rito,
patuloy hindi po ako susuko na lalapit sa iyo, pagpalain po ninyo ang kanilang mga negosyo. Dahil hindi rin po sila makakalimot para sa gawain na ito. At patuloy po akong lumalapit sa inyo, hinihingi ko po ang inyong basbas, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaaminawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Kayo po lahat ay tumayo. Uwitin po natin ang ating ng Panginoon at ang kanyang biyaya'y makamit na tunay sa ating paghayo sa paghihiwalay. Ang pag-ibig ni Kristo sa atin ay mahimlay. Amen.